So doon sa mga nalilikasan na ng panahon, doon sa mga hindi na napapanaaga ng magandang bukas, ibig sabihin ay parang hindi na kaya tuparin ang mga pangarap. Sa mga tatay na wala ng lakas, sa mga nanay na wala na rin lakas. Ano ang sasabihin? Ganito rapat sa Diyos ko, sa'yo ko na lang iniaasa ang buhay ng mga anak ko. Amen. At ano ang gagawin nyo? Matapos iniasa sa Diyos ang buhay ng mga anak nyo, paglingkod kayo sa Diyos. Amen. Kaya yung mga nakarating na dito, ano ang alay sa Diyos? Unang alay ay ang mga sarili. Pangalawa yung laman ng bulsa. Hello? Amen. Unang alay, ang mga sarili. Kapagkat baliwala sa Diyos yung mga alay na yan, yung mga offering na yan, yung mga tithes na yan, kung hindi mo iso-surrender ng totoo ang puso mo sa Diyos. Amen. Gawin, huli ka. Tell them about the tithes. Makinig kayo kung paano inialay ni Sherwin ang buhay niya sa Diyos. Isang lalaki. Ngayon ay pinipray ng Diyos para maging lingkod niya. Yung sa inyo, tayo. Malakay po. Babasahin mo muna sa Bible. Ibigay ninyo buong-buong ang inyong mga ikapo. Upang madugtong matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi bubuksan ang durungawan ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Sinabi dito, about sa 10%. Sa 10% na tinatanggap natin, sa kabuuang tinatanggap natin, kukunin natin 10% sa alay natin kay God. Sinabi ni God, subukan natin siya dito. Dito lang sa bagay na ito. Subukan ninyong gawin ito. Kung hindi niya buksan ang durungawan ng langit at ibuo sa ating lahat, yung mga biyaya. Ganito yung kwento ng 10% ko. Na-challenge ako, siyempre magbibigay ako ng pera. Mahirap yun eh, mahirap talaga bitawan yung pera. Kasi siyempre, what is yung 10% ko? Yung pera ko, 3,000. Yung 10% ko, 300. Sa 300 yung makakabili na ako ng wax, di ba? Sa totoo lang, ganun yun. Pero ito, sinubukan si God dito sa paraan na to. Sinubukan ko ibigay bitawan yung 10% ko. So yun, sa araw-araw na baon ko 100. 4th year high school ako nun. Kasi college na ako, last year lang. Tandaan yung baon ko. So, isang linggo, may 5 araw na pasok. So, nakaka-500 ako. So, ang 10% ko, 50 pesos. Inaalay ko yung 50 pesos na yung sa altar. Tapos, tuwing may gawain, dinadala ko dito. Ito yung kwento. Graduation na. Walang pera sa bahay. Wala talaga. Wala akong handa, walang pagkain, graduation ko, lapat lungkot. Ito yung nangyari. Yung tatay ko, dumating sa bahay, may dala-dalang sobre. Sinabot ka sa akin, bigay ng kasamahan ko. Sabi niya gano'n. Saan mo, tingnan mo kung magkano laman. Sabi niya, congrats daw, congratulations daw. So, binuksan ko yung sobre. Nagulat naman ako. Tanungin niyo naman kung magkano yung laman ng sobre. 3,000. Amen. Yun yung katotohanan na pag nagbibigay tayo kay God, kapalit ako yung binigay natin na mas malaki pa, 10 times, 15 times. Divide mo yung 3,000 sa 50. 16 times yun. 16 times, 12 times siguro. 12 times na ulit yung 50 pesos ko. So, hindi ko lang ako tama ng compute ko Pero, sabihin ko sa inyo, yung 50 pesos ko naging 3,000. Tapos yung taong nagbigay nun sa akin, yun yung someone na hindi ko kakilala, hindi ko nga siya ninong, hindi ko nga siya kaano-ano, pero kanina nang galing yun. Parang nandito yung katotohanan na pag nagbigay tayo kay God, ibabalik yun sa atin, simple ka tumapaw. So yung 3,000 yun, yung 50 pesos na binigay ko kay God, yung 10% na inalay ko kay God, yun yung naging bunga, 3,000. So, challenge ako.
isa akong kabataan na naniniwala kay God na yung tinig na to totoo. Yung magulang ko against sa akin. So, yun, nandun na yung kwento. Against sila sa akin. Dumating kami sa point na pinulong nila ako sa bahay. Ayaw na nila akong palabasin. Bawal ako lumabas. Grounded na ako. Sinungaling na ako. Pero nahuhuli na nila ako. Bawal talaga, as in bawal. Dinaan nila ako. Alam nila, hindi na nila ako kaya. Kaya, tinakot nila ako. Ididemanda nila itong gawain na to kapag nag-2 ako. So yun, before mangyari yun, na-challenge ako sa 10%. Ba't di ko nagdagan? Magdagdag ako ng love offering kay God. Yung love offering na kung sobrang bigay mo ng 10%, yung lampas pa sa 10%, ginawa ko 100. Try lang, tinry ko lang ulit. Tinry ko lang, subok lang. Wala naman talaga akong parang trial and error lang ako. Pero sa ginawa ko ngayon, yung nangyari sa akin na i-demanda tong gawain na to, na pinadlock ako na hindi ako makalabas-labas ng bahay. Ngayon, tignan nyo, nasan ba ako ngayon? Parang na isang araw lang yata nang hindi ako makalabas ng bahay. Hindi lang naman kasi sa pera binabalik ni God eh. Sa ibang bagay. Hindi lang sa pera, sa magulang. Totoo lang yung mga magulang ko parang mawala na pagkakang sa buhay. Pero bakit ganun? Yung tatay ko, floating. LTO siya. Floating yung tatay ko. Yung ate ko, may trabaho. Ewan ko kung sumasweldo ba yun. Yung sarili siyang buhay. So, nagtataka ako. Pati ko sa inyo, sa FPU ako nag-aaral. Hindi ko alam kung paano ako nakakapag-aaral. Kung floating yung tatay ko. So, sa 10% na binibigay ko, sa love offering na binibigay ko kay God, binabalik sa atin ni God yun. Binabalik sa akin ni God. Hindi lang sa akin. Pati sa mga mahal ko sa buhay. Kasi, hindi lang naman ako nag-aaral eh. Pamangkin ko nag-aaral pa. Mas lalo na college na ako. Sa FPU pa ako nag-aaral. Hindi naman biro yung tuition ko. Pero, bakit ganun? Makakapag-aaral pa rin ako. Dahil sa pagmamahal ni God, dahil sa 10% na to. Amen! At hindi nyo i-try. I-try nyo. Tapos, pag nangyari, itipid nyo na, gawin nyo na, i-devote nyo na yung sarili nyo doon. Kasi, hindi naman kami lang may pera dito eh. Babalik din sa inyo to. Sa totoo lang, nung narinig ko yan, parang, parang ayos ah. Parang pera yan ah. Hirap bitawan yun. Siyempre, pag pera, ano yan eh, demonyo yan eh. Pag bibitawan mo ba yung pera, lahat na bibili niyan. Sa totoo lang, napakamatikid kong tao, hindi nga ako makapagbigay ng 20 sa pamangkin ko, hindi nga ako makapag-libre sa mga kaklase ko. Try lang kasi may faith ako kay God, tinry ko. Sabi ni God, subukin siya dito. So, yun, ginawa ko, nagbigay ako ng 10%, nilampasan ko ng 10%, kaya ngayon, lampas 10% yung biyaya sa akin ni God. Kaya, nagpapasalamat ako ng sobrang. Amen! Bakit ating ang magbibigay? Kapag hindi kayo nagbigay sa Diyos, hindi kayo tatanggap. Unang ibigay nyo yung inyong time. Punta kayo dito tuwing araw ng linggo. Hindi sa pilitan ng pag-aabot dito. Subalit aral yan at nasa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen! Paano kayo lalaya sa kahirapan? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Amen! Ang babae nandito sa inyong unahan, nagbigay din ng time sa Diyos. Narito siya, full time siya. Amen. Kaya nga ang tanong sa inyo, magtanong kayo, subukan nyo. Try nyo lang kung anong merong karunungan ng babaeng ito at sasagutin kayo ng Diyos. Amen! Si Sherwin, di na umuwi. Kapag umuwi, sasabihin ng tatay niya, anak, bakit ka umuwi? Dati ayaw palabasin ang bahay. Kapag hindi raw totoo ang gawain nito. Ngayon si Sherwin, halos dito na tumira. Pinaglilingkuran ng Diyos. Amen! Kabataan! Sino kayang kabataan ang gagaya kay Sherwin na hindi matutuwa ang magulang? Ang mga babaeng yan at ang mga kalalakihan yan, sila hinubog na ng Diyos dito. Kaya mga magulang nila, sa kanila na kumukuha ng kalakasan. Amen!
someday, parents ka rin sila. Ano kaya ang magiging anak nila? Kung ngayon sila ay magiging mabubuting anak. At kapag naging magulang sila, ano kaya magiging anak nila? Kung ano ang puno, yun ang bunga. Amen. Sa Diyos kayo umasa. Narinig niyo, nagbigay ng 100%. Kung sa isang linggo meron siyang 1,000 na baon sa school, iniabot niya yun sa Diyos. Amen. Pero nakapasok pa rin siya. Gumawa ng Diyos ng mga paraan. Nahito ba siyang pumasok dahil yung 100% niya ay inabot niya sa Diyos yung baon niya pang isang linggo? Nag-absent ba siya? Hindi! Sapagkat nangako ang Diyos. Amen. Yung babae, full time ha? Tanong niyo, kung paano sila nabubuhay? Paano nga ba? Ano ang sabi ng Diyos? Anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. At hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Kapalagay ninyo sa ginagawa ng babaeng ito, nakatayo dito sa unahan ninyo at itinataas si Jesus. Kapalagay kaya ninyo, pababayaan ng Diyos? Hindi. Kung ang mga makasalanan na hindi pinababayaan ng Diyos, how